Mahirap naman po mag-announce na nandito siya kasi people try to speculate eh. Ang dami na pong lead na binigay, but we have a lead kung nasaan talaga. National Bureau of Investigation, mayroon na umanong lead sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ayon kay Director Melvin Matibag. Lumabas yung mga video, naglabas yung iba-ibang station ng video from the body cams and from the video na nakuha ng mga media na kasama ng NBI doon sa GSIS na siya nasa fifth floor habang nagpuputukan. Wala siyang hawak na baril, best ang hawak niya, tsaka radyo. National Bureau of Investigation nanindigan na walang baril at hindi nagpaputok ang driver nila na inaresto sa Senado. Kasi there's so much going on. Yung mga subpoenas, we have to use the summons. So we lack the number of people sa dami ng kailangang gawin in one day. Sir, So I have to take care of Matibag that. lang, sir. Mga sabina kaugnay ng impeachment inaayos na. Mga tauhan ng Senado kinukulang na sa dami ng kailangang gawin ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. I expect that we will be talking about many things, but of course security cooperation will be a very important part of that discussion. Kooperasyong pang-enerhiya at pang-seguridad, pangunahing layon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nalalapit na pagbisita sa bansang Japan. Sad to say, no, pag DPWH, pag nasisira, buwan, minsan taon, bago siya mapagana ulit. So yun ang nakakalungkot. Pero ngayon, with the proper coordination with the LGU, hopefully, hindi na mangyayari yun. Kasi hindi naman papayag ang LGU na nakatenga yung pumping station. Pangangasiwa sa mga pumping station sa National Capital Region, ipapasa na ng Department of Public Works and Highways sa mga lokal na pamahalaan. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Inihayag ng National Bureau of Investigation na mayroon na silang ideya kaugnay ng kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala, iginit naman ng NBI na hindi pag-atake at wala silang ginawang pag-atake sa Senado noong nakaraang linggo. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, una, bakit sinasabi ng NBI na may ideya na sila? Ibig sabihin nito na mayroong sightings sa mga lugar si Senator Ronald Bato de la Rosa? Magandang hapon, June. Ayon nga kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, may mga natanggap silang impormasyon dito nga sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At ayon din sa NBI Director, hindi rin anya nararapat sabihin na nilusob nila ang Senate compound dahil nasa GSIS compound ang mga tauhan ng NBI. Mayroon naman ng lead ang National Bureau of Investigation o NBI sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Base sa impormasyon, bandang 2:30 ng madaling araw nitong Huwebes, May 14, nang makalabas si Senator de la Rosa. Ngunit matapos ang paglabas nito sa Senate compound, ay mayroon naman ng lead ang NBI sa kinaroroonan nito. Mahirap naman po mag-announce na nandito siya kasi people try to speculate eh. Ang dami na pong lead na binigay, but we have a lead kung nasaan talaga, pero in the meantime, we will suspend yung announcement kung asan talaga siya. But again, sinabi ko naman yun, if there's somebody who is a person that should be asked, unang dapat tanongin si Senator Robin Padilla dahil siya yung huling kasama. Samantala, tumugon naman si NBI Director Melvin Matibag sa mga naging pahayag ng ilang mga senador na under attack ang Senado nitong May 13 ng gabi. Ayon kay NBI Director Matibag, wala naman nila silang tauhan na nasa loob ng Senado noong mangyari ang pagpapaputok ng warning shot ni dating Office of the Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. So pag makita niyo yung video, which I've seen already, sa GSIS talaga.
That's why yung sinasabi na at si NBI Director nagsisinungaling dahil sinabi niya walang tao sa Senado. I think yung mga sumama sa GSIS na media can prove that na wala talagang pumasok doon sa Senado. That's very clear. Kaya ako nagugulat ngayon because some of them are saying na ngayon, sabi nila wala daw silang agent sa Senado. Tapos hahabulin nila at sa GSIS because they suddenly realize na sa GSIS lang pala talaga yung mga ede. Muling giniit ng hepe ng NBI, nirequest sila ni GSIS President and General Manager Jose Arnulfo Veloso upang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa GSIS compound. Dapat dinaan nila na magsagawa kaagad ng evacuation sa mga tao sa Senado kung ito ay under attack. It's a protocol kung if you are being attacked and you're under threat at may opportunity ka namang umalis sa bahay mo dahil alam mo ma-overpower ka or anything, anong gagawin mo? Dapat the first thing that you did, evacuate mo na yung, lalo na yung mga senators. Kasi importanteng mga tao yan. Diba? So there is a danger. But you stayed until 12:30. Yung pinakahuling umalis, 2:30 a.m. Tumakas pa, diba? Iginit din ni Director Matibag na naghinala lang umano si retired Police Major General Mau Aplasca na papasok sa loob ng Senado ang mga tauhan ng NBI. Mali rin umano ang paniniwala ni Aplasca na ang nangyaring pagbabarena sa pinto na nagkokonekta sa Senado at GSIS ay ang gagamitin ng NBI para pasukin ang Senate Complex. Yung pagkilos niya, all based on assumption. Sa paghihinala, in street term, sa pagkapraning, lulusubin na kami, nagbabarena na. Only to find out, yung pagbabarena pala is to secure yung door para hindi makapasok from Senate passing to the GSIS. Andun po lang. So mahirap pong magbase based doon sa suspecha. Yung tamang hinala, mahirap po yun. Naniniwala din ang NBI Director na hindi sana magkakaroon ng palitan ng putok ng baril ang OSAA at NBI kung mayroong maayos na koordinasyon sa kanila ang OSAA. Ayon sa NBI, hindi dapat sila ang tatawag sa OSAA dahil wala naman silang gagawing operasyon para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. I agree, hindi nakapag-usap. Pero ang sasabihin ko lang, yung sinasabi ni General Aplasca, dapat tawagan ko siya kasi may operation pala. But the problem is, sabi ko, tatawagan, wala naman kaming operation talaga sa Senado. But if you will check, kausap ko yung GSIS because doon kami nag-deploy . So dapat yata, it's General Aplasca who called, at least that's the head of security of GSIS. June, ayon pa kay NBI Director Melvin Matibag, may mga naisumiti na sila sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group tulad ng spot report at ito mga ballistic report ng baril na dala ng mga operatiba. At kanina ay nagbigay din ng pahayag ng pagsuporta ang NBI Retirees and Ex-Employees Association kung saan kinundin na rin nila itong ginawa ni dating OSAA head Mau Aplasca dahil mailalagay nito sa panganib itong mga tauhan ng NBI na nasa GSIS compound. Yan mo ng ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Walang baril at hindi nagpaputok ng baril ang driver ng National Bureau of Investigation na hinuli sa Senado sa kasagsagan ng kaguluhan. Ito ang reaksyon ng National Bureau of Investigation matapos magpositibo ang driver sa isinagawang paraffin test. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Lumabas yung mga video, naglabas yung iba-ibang station ng video from the body cams and from the video na nakuha ng mga media na kasama ng NBI doon sa GSIS na siya nasa fifth floor habang nagpuputukan. Wala siyang hawak na baril, best ang hawak niya, tsaka radyo. Hindi nagpaputok ng baril ang NBI driver. Ito ang paninindigan ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag matapos magpositibo sa gunpowder. Sa isinagawang paraffin test ng Pasay Police ang kanilang umano'y volunteer na inaresto sa Senado noong May 13. Ayon kay Attorney Matibag, walang hawak na baril ang driver kaya't malabo na nagpaputok ito ng baril. Yung paraffin kasi na powder nitrate, sa gunpowder, pwedeng matransfer sa'yo pag hinawakan ka or napunta ka sa isang lugar na nandoon yung gunpowder or kung nagpaputok ka. So it's not necessarily na nag-positive ka sa gunpowder, nagpaputok ka. Pwedeng meron kang contact. And
based on the video na nakita ko, idinapa siya kung saan nandoon yung usawa at nagpaputok ng baril. Maraming gunpowders doon sa site. Sinabi din ni Atty. Matibag na hindi sa Senado na aresto ang driver, kundi sa GSIS building na noon ay may kukunin lamang na bag sa 5th floor. Noong second floor, tapos na yun, nagki-clearing na, bumalik siya dahil may naiwan na bag yung kasama niya. No? Kukunin niya dapat yung bag pero hindi pa siya nakarating doon sa bag. Nandun siya sa may kantin ng GSIS. Hinabol na siya, inaresto na siya at ipinasok sa Senate at doon siya pinadapa sa floor doon sa Senate. Nauna nang sinabi ng Pasay Police na nakunan ang driver ng 30 bala ng 5.56 rifle at 15 bala ng 40 caliber pistol. Bunsod nito, kinasuhan siya ng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law, alarm and scandal, resistance and disobedience to a person in authority at direct assault. Kahapon, pinalaya na rin ang driver matapos na magbayad ng 116,000 pesos na piyansa. Iginiit rin niya na hindi kasama sa kanyang trabaho sa NBI ang paghawak ng baril. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos mag-convene ng Senado bilang impeachment court kahapon, inaabangan na ngayon ang paglalabas ng summons para kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, meron na bang detalye sa summons ng Senate Impeachment Court para kay VP Sara? June, ngayong araw ay wala pang inilalabas o idinedetalye ang Senado kaugnay ng summons ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos nga o kasunod nung pagkukonvene ng Senate as an impeachment court kahapon na siyang lilitis dito sa kaso ng pangalawang Pangulo. Bago magsimula ang sesyon ng Senado ngayong araw, tumanggi munang magbigay ng panayam si Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng iba't ibang issue sa institusyon. Kabilang narito ang update sa summons para kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presiding Officer ng Impeachment Court na si Senator Cayetano, bagay itong inaayos na nila, ngunit sa dami ng kailangang magawa ay kulang na sila sa tao para rito. Kasi there's so much going on. Yung mga subpoenas, we have to issue the summons. So, we lack the number of people sa dami ng kailangan gawin in one day. Sir, so I have to take care of matibag lang, that. sir. Ang nasabing summons ay ang hinihinging sagot mula kay VP Duterte sa mga paratang sa kanya na nakapaloob sa Articles of Impeachment mula sa House of Representatives. Oras na matanggap ito ng pangalawang Pangulo, mayroon siyang 10 araw upang maghain ng kanyang formal na sagot. Gaya ng naunang nilinaw kahapon ni Senator Cayetano, ang nasabing palugit ay 10 calendar days. Ibig sabihin, kasamang bibilangin ang weekends at holiday na tatapatan nito. Samantala sa ibang issue, nabanggit ni Senate President Cayetano na may mga nagaganap na pagpupulong at pagtawag mula sa kanyang mga kasamahan na may kinalaman umano sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Binigyang diin ng senador na bukod sa invitations to talk, ay may pananakot din umanong nangyayari. Pero hindi nagbago yung sinabi ko sa inyo. There were meetings that took place, calls from both sides, may enticement, may pananakot. Hindi na ito idinetalye pa ni Senator Cayetano, ngunit kumpiyansa siya hanggang kahapon na solido ang mayorya at sinabing rumors lang ang ugong na palit liderato. Kaugnay ng isyong ito ay bagay naman na mariing itinanggi ni Senator Raffy Tulfo na isang miyembro ng minorya. Pananakot? Pananakot daw po para sumama sa inyo, sa side Ay, ninyo yung hindi namin gagawa yun. At never, ni isa sa amin, hindi gumawa ng ganon. We will not do that. Why would we?
June, after mag-adjourn ng session, nagkaroon ng pagkakataon ang media na makapagtanong kay Senator Robin Padilla kaugnay ng issue doon sa umano'y pagkakaroon ng mga pananakot o pakikipag-usap sa ilang mga senador na lumipat ng block. At ayon kay Senator Padilla, hindi siya yung tamang tao para magsalita doon sa nasabing issue dahil ipinaliwanag niya na hindi siya nakikialam dito. Pero sa kabila ng pagkakaroon ng ugong doon sa pagkakaroon muli ng change of leadership kahapon, ay nanatiling matatag yung liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero kahapon sa sesyon ay nadagdagan ng 2 miyembro ang minorya matapos opisyal na lumipat o sumali si Senator Juan Miguel Zubiri at Senator Joseph Victor J.V. Ejercito sa minority block. So pagkatapos nun ay nagkaroon ng 12 members ang majority block at 11 members naman para sa minority block. At kasunod nga ng change of leadership noong nakaraang linggo, kasama doon sa mga inaasahan dito sa Senado o inaabangan ay yung mga chairmanships ng mga komite. So nung kahapon sa sesyon may ilang mga in-announce na chairmanship, pero isa sa pinaka-inaabangan na chairmanship ay yung sa Senate Blue Ribbon Committee, kung mapapalitan o mananatiling si Senator Panfilo Ping Lacson yung magiging chairman nito. Lalo na't controversial ito dahil ito yung komite dito sa Senado na nag-iimbestiga doon sa controversial na flood control projects. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Jude. Maraming salamat, Jed Neresina. Hawak na ng Office of the Ombudsman ang resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomendang kasuhan sa Senador Jinggoy Estrada kasama ang iba pang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Para sa Senador, hindi ito makatarungan. Ito ang balita ni Van Alvarez. Recommendation ng DOJ na so ikinalaman kaya sa voting niya sa Senate Presidency. Matipid ang sagot ni Senator Jinggoy Estrada sa tanong ng media na posibleng koneksyon ng mga kasong nakaamba sa kanya sa boto nito sa Senate leadership nitong nakaraang linggo. Kahapon, inanunsyo ng Office of the Ombudsman na hawak na nila ang resolusyong galing sa Department of Justice na nagre-rekomendang kasuhan ng plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials si Senator Estrada at ilan pang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways dahil sa umano'y pandaraya sa mga bidding ng mga flood control project ng gobyerno upang makapagbulsa ng kickback. Isang linggo bago ito, May 11, bumoto sa Estrada pabor sa pagpapatalsik kay Senator Vicente Soto III bilang Senate President na pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon sa senador, hindi niya alam ang katotohanan sa mga umuugong na usapang konektado umano ang naging boto niya sa bagong Senate leadership sa mga kasong posible niyang kaharapin sa hukuman. Your guess is going to win. So wala akong guessing. Wala rin akong guess. Pero tingin nyo, Tikom rin ang bibig nito kung may sumubok na kumbinsihin siya na lumipat papunta ng minority block. Samantala, sa opisyal na pahayag ni Estrada, nakakapagtakaan niya at hindi makatarungan ang naging development ng resolusyon ng DOJ na isinumite nito sa Ombudsman. Paliwanag dito, batay sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office, walang record na nagpanukala siya ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ayon kay Senator Estrada, noong May 15 ay formal siyang naghain ng omnibus motion sa Department of Justice upang muling buksan ang mga preliminary investigations sa mga reklamong isinampas sa kanya ng National Bureau of Investigation. Ito'y upang makonsidera ang lahat ng mga kaugnay na ebidensya at mga official findings bago maglabas ang ahensya ng anumang konklusyon. Sa kabilaan niya nito, nananatiling handa ang mambabatas na harapin ang mga aligasyon sa legal na proseso at naniniwalang mananaig ang katotohanang suportado ng mga ebidensya at official records. Sa pahayag kahapon ng Office of the Ombudsman, dadaan pa sa kanilang sariling pagsusuri ang resolusyong isinumite sa kanila ng Justice Department. The possible outcomes of the office's independent evaluation include affirming the findings of the Department of Justice, amending the resolution, or reversing the findings altogether. Samantala, bukod kay Senator Estrada, kasama rin sa iba pang investigasyon kaugnay ng umano'y kickback scheme ang dalawang senador ng majority bloc na sina Senator Cheese Escudero at Senator Joel Villanueva.
Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Kinwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang anyay pagpunterya sa kanilang lungsod sa issue ng flood control projects. Kasunod ito, nakahilingan ni House Deputy Minority Leader Representative Antonio Tino sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ang nasa 4.44 billion pesos na halaga ng flood control project sa Davao City. Ang nasabing proyekto ay kinakitaan umano ng Ombudsman ng red flags o posibleng irregularidad. Tanong ni Congressman Duterte, bakit tila pinupuntirya ng mambabatas ang kanilang lungsod sa halip ng mga engineer at mga personalidad sa mga questionable flood control projects sa national level. Ayon sa mambabatas, dapat pagtuunan ng pansin ni Congressman Tino ay ang malalaking kontrobersya na kinakaharap ng kasalukuyang administrasyon at mga kaalyado nito. May total overlapping, no? May mga kontrata na nag-overlap, merong short-changing, ibig sabihin ang pondo ay para sa ganito kahaba pero mas maikli yung dineliver. Merong mga very general lang yung kontrata, no? Kaya hindi mo alam kung ano yung eksaktong kailangang i-deliver. In short, may overpricing at saka overlapping tayong nakikita. So tingin natin dapat imbestigahan. Samantala, nakatakdang umalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungo sa bansang Japan sa susunod na linggo para sa isang state visit. Ayon sa Pangulo, ang usaping pangseguridad at pang-enerhiya ang pangunahing nais niyang talakayin sa pag-uusap nila ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I expect that we will be talking about many things, but of course security cooperation will be a very important part of that discussion. Isa sa mahalagang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa kanilang pulong sa susunod na linggo sa Tokyo ang security cooperation ng Pilipinas at Japan. Kaugnay na rin ito sa nilagdaang Reciprocal Access Agreement ng dalawang bansa noong July 2024. Malaki rin anya ang ambag ng Japan sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Bilang chairman rin ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, nais ring matalakay ni Pangulong Marcos ang usapin sa South China Sea kung saan parehong nakakaranas ng isyong panseguridad ang Pilipinas at Japan. I will also bring up to see what it means in terms of further cooperation and assistance, not only to the Philippines but to ASEAN as well. As you know, Japan and the Philippines have experienced the same difficulties in terms of coercive acts, in terms of different gray zone, shall we say, tactics that are being exercised in the South China Sea and in all of China Sea. Bukod rito, ayon kay Pangulong Marcos, hihingin rin ng Pilipinas ang suporta ng Japan pagdating sa supply ng enerhiya sa gitna ng krisis sa gitna silangan. And so we will again try to engage Japan and to see how it will work together with Japan, as Japan has now taken a more active role when it comes to the subject of energy and the energy supply. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat nang maghanap ang mga bansa sa Asia ng iba pang mapagkukunan ng langis. I don't think that we will go back to the old system where the majority of the petroleum products that are coming out of the Strait of Hormuz are going to Asia. I think Asia is going to start looking for alternative measures in case this happens again. Giit ni PBBM, hindi na dapat pahintaing tuminding muli ang tensyon sa Middle East at lalong mapasapanganib ang supply ng produktong petrolyo bago umaksyon ang mga apektadong bansa. Inihalimbawa ng Pangulo ang pinaplano na ASEAN Grid at Oil Reserve para sa ASEAN member countries. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
7 sa 10 Pilipino ang nananatili ang tiwala sa Armed Forces of the Philippines o AFP batay sa pinakahuling survey ng Octave Research. Sa tugon ng masa survey na isinagawa mula March 19 hanggang 25, lumabas sa kontento pa rin ang mga Pinoy sa serbisyo ng hukbong sandatahan. 72% ang nagsabing may tiwala pa rin sila at ito ay naitala sa Visayas Region. 11% naman ang nagsabing wala na silang tiwala sa AFP. Ayon sa Octa Research, ang mataas na trust rating ng AFP ay tanda ng pagkilala ng publiko sa ginagawa nito kaugnay ng national defense, territorial security at public service. Nabawasan na ang bilang ng mga Chinese vessel na namataan sa West Philippine Sea. Base sa datos mula kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mula sa dating 35. Ngayon ay nasa 27 na lamang ang mga ito. 8 anya sa mga barko ay namataan sa Ayungin Shoal at 14 naman sa Bajo de Masinloc. Isa sa Escoda Shoal habang 4 ang nasa Pag-asa Islands. Walang bansa ang maaaring magdikta o pumigil sa Pilipinas sa anumang konstruksyon at pagpapatibay ng mga pasilidad sa mga maritime domain nito sa West Philippine Sea. Ito ang maring iginiit ng Armed Forces of the Philippines matapos tutulan ng China ang infrastructure development ng bansa sa Pag-asa Island at iba pang lugar sa Kalayaan Island Group. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. We do not need to seek the permission of any country, more so one that has illegally intruded into and continues to be in our maritime zones. Whether they pose a threat or not to this particular country is none of our concern. Hindi kailangang humingi ng permiso kanino man ang Pilipinas para magsagawa ng konstruksyon, pagkukumpuni at fortification sa siyam na maritime features na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Giit ni Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, may karapatan ng bansa sa lugar batay na rin sa isinasaad ng batas. The Philippines has absolute sovereignty and complete jurisdiction over our 9 features on the West Philippine Sea. Any repair, construction, enhancement, or development that we do on these features are all within our legal rights. Sa pahayag ni Chinese Defense Minister spokesperson Zhang Bin, sinabi nitong mahigpit na tinututulan ng Beijing ang anumang construction activities ng Pilipinas sa tinatawag nitong Chinese Islands and Rips sa South China Sea. Kasunod ito ng mga ulat na pinamamadali ng Pilipinas ang infrastructure upgrades sa Pag-asa Island, kabilang ang pagpapalawak ng pantalan at runway. Nagbabala pa ang China na magsasagawa ito ng necessary measures upang protektahan umano ang territorial sovereignty at maritime rights nito sa lugar. Binigyang diin naman ni Trinidad na legal ang lahat ng development projects ng Pilipinas dahil sakop ito ng soberanya at jurisdiksyon ng bansa. Dagdag pa ng opisyal, matagal nang nagsasagawa ng pagpapalakas ng mga pasilidad sa Pag-asa Island upang masuportahan ng mga tropa at komunidad na naninirahan sa Kalayaan Island Group. Kinumpirma rin ni Rear Admiral Trinidad na tuloy-tuloy na ang pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga istruktura sa Pag-asa Island at posibleng palawakin pa sa ibang maritime features sa West Philippine Sea matapos maglaan ng pondo ang Kongreso para sa runway extension at sa iba pang proyekto. We have been doing improvements, enhancements, development, repair, and fortification to ensure that these islands will be able to support any deployed troops and the local community, Kalayaan community on Pag-asa Island. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ni-raid ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation ang isang pagawaan ng bakal sa Misamis Oriental. Ang nasabing pabrika ay gumagamit ng mga scrap materials mula sa China
na natuklasang kontaminado ng mga chemicals. Ito ang balita ni Lea Ilagan. It is about exposing the disturbing realities uncovered inside Philippine Sangia Steel Corporation. Realities that point to serious and deeply concerning violations involving possession of hazardous materials, labor standards, immigration laws, and consumer protection regulations. Naalarma ang ilang ahensya ng pamahalaan sa natuklasang paggawaan ng substandard na bakal sa Misamis Oriental. Ito'y matapos na salakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang Sangia Steel Corporation sa Taguloan, Misamis Oriental noong Biyernes ng gabi. Sinasabing mahinang klase ng bakal ang pinuproduce sa lugar. Sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na nakitaan din ito ng radioactive materials gaya ng uranium-238, thorium-228 at thorium-232. Nangyari kasi rito, we made a test by malaking volume. Then we submitted it to DTI and PNRI for testing. So noon nakita namin na nag-positive yung mga elements na yun present. That's the time we applied for the search warrant. Bunsod nito, magsasagawa ang PAOK at NBI ng backtracking sa mga nakabili ng bakal mula sa Sangia. Subsequent laboratory examination and confirmatory testing conducted by DTI Bureau of Philippine Standards allegedly revealed multiple failures in mass variation, elongation, and surface deformation requirements, raising serious concerns regarding structural integrity and public safety. These findings indicated the possible circulation of substandard construction materials that could compromise buildings, bridges, schools, hospitals, and other critical infrastructure. Bukod sa epekto sa kalusugan ng mga Filipino workers, ikinababahala din ang posibleng epekto nito sa komunidad. What makes this case profoundly alarming is that it reveals a pattern of abuse that goes far beyond ordinary regulatory non-compliance. Investigators observe employees working without proper personal protective equipment despite the hazardous conditions within the facility. Filipino workers later disclosed that key production and administrative operations were allegedly controlled by Chinese officers and personnel. Nag-umpisa umano ang produksyon ng Sangia sa bansa noon pang 2017. 5 incorporators na Chinese naman ang tinitingnan ng NBI na sangkot sa iligal na produksyon ng bakal. Sa naturang operasyon, nasa 69 na mga Chinese ang naaresto at 1 Filipino. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayorya ng House prosecutors ang tututok sa 2 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Partikular na dito ang umunoy maling paggamit ng confidential funds at hindi maipaliwanag na yaman. Ito ang balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, ilang House prosecutors ang tututok sa confidential funds at umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. June, tig-siyam na House prosecutors ang tututok sa 2 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, partikular na sa umano'y maling paggamit ng confidential funds at hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. Yan ang inihayag sa kauna-unahang pagharap sa publiko ng House Prosecution Team 1 araw matapos buuin ang Senate Impeachment Court. Sa umano'y confidential funds misuse ni VP Duterte, tututok sina Batangas Representative Jervy Luistro, Manila Representative Joel Chua, Iloilo Representative Lawrence Defensor, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan, Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, Akbayan Party List Representative Shell Jokno, Bicol Cero Party List Representative Terry Ridon at ML Party List Representative Leila De Lima. Naka-assign naman kina Representatives Ridon, Jokno, Gutierrez, Luistro, Chua, De Lima, Suwan,
Flores at Dinagat Islands Representative Kakabag-Aw ang hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, maraming prosecutors ang nakatutok sa dalawang articles of impeachment dahil sa bulto ng mga ebidensya. Sa tanong kung mahirap bang patunayan ng mga alegasyong ito laban sa Vice Presidente, ang sagot ng kongresista. The unexplained wealth and the confidential funds evidence are mostly documentary, voluminous documentary evidence, which reason we will be needing a lot of prosecutors to help us present this article of impeachment. Nakita niyo naman po in the course of the House Justice Committee proceedings, marami pong mga opisina, ahensya, at witnesses at dokumento pong pinag-uusapan dito. So each and every prosecutor will be presenting an entirely different set of agencies, documents, and witnesses po. Sa aligasyon naman ng panunuhol ng pangalawang Pangulo, naka-assign kina Representatives Chua, Gutierrez, Bag-Aw at San Juan City Representative Bel Zamora. Samantalang sina Representatives Defensor, De Lima, Zamora at Luistro naman ang tututok sa aligasyong matinding pagbabanta at destabilization na ginawa umano ni VP Duterte. Umaasa ang mga House Prosecutor, haharap na sa paglilitis si VP Duterte lalo na't pagkakataon nito para depensahan ang sarili laban sa matitinding aligasyon. Ayon din kay House Prosecution Panel Member at ML Party List Representative De Lima, hindi rin dapat harangan ang proseso ng impeachment. It's time for her to face and answer the accusations against her. Kung walang kasalanan, dapat walang iniiwasan o walang dapat iwasan. Wala rin dapat pagtakpan at hindi dapat ito hinaharang. Gayunman, nasa desisyon pa rin ni VP Duterte kung dadalo ito o hindi. Nauna nang ipinahayag ng defense team ni VP Duterte para sa kaso ng impeachment na handa itong sumunod at magsumite ng angkop na tugon sang-ayon sa ligang batas at mga panuntunan. Naninindigan naman ng ilang kongresistang taga Mindanao sa kanilang desisyon nang tanggapin ang pagkakahalal ng Kamara bilang public prosecutors. I am a Mindanaoan from Cagayan de Oro, and my being a Mindanaoan is precisely the reason why I take this duty very seriously. Because we're not just talking about the people's money, we're also talking about the taxpayers that Mindanaoans are paying. And I believe that no region, whether it is Luzon, Visayas, or Mindanao, no family, no official should be elevated above the Constitution or even above the investigations of the COA. And we are not here to go against or to move against or for any person. We are here for the process. And if nothing wrong was done, then the process itself will show it. Gayun din si Bukidnon Representative Flores na nag-abstain sa impeachment vote dahil sa ani ay personal at political reasons pero tatayong prosecutor sa paglilitis ni VP Duterte. For me, parang it's easy. It's an easy decision. No? I'm taking on the role because not only was I elected, but because I also saw what was presented before the Committee on Justice. Naniniwala ang House Prosecutor sapat ang kanilang mga ebidensya laban kay VP Duterte at makakakuha ng conviction. Samantala, itinalaga naman bilang House Trial Spokespersons sina Kabataan Party List Representative Rene Co at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Ancho. Balik sa iyo, June. Rosalie, kasama ba sa strategy ng prosecution yung kumbaga doon magfo-focus yung mayorya ng mga prosecutors doon sa confidential funds, sa reklamong confidential funds at doon sa unexplained wealth? Ibig sabihin, yung bang madaling ipanalo?
June, ang binanggit kanina ng lead prosecutor na si Congresswoman Luistro, kaya mas maraming tumutok dito sa mga articles of impeachment na ito, partikular na dun sa confidential funds misuse at unexplained wealth, dahil sa nga dami ng dokumento, testigo o testimonya na naipresenta sa pagdinig ng House Justice Committee, at ang mga prosecutor na ito ang mga tumutok sa pagsusuri dun sa mga inilahad na mga ebidensya at testimonya sa ginawang pagdinig ng House Justice Panel. Meron bang private silang i-hire na prosecutor, Rosalie? Tama ka dyan, June. Merong mga private prosecutor na tutulong sa House Prosecution Panel. Pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa ito pinapangalanan ng mga kongresistang kabilang sa House Prosecution Team. Maraming salamat, Rosalie Cos. Kailangang pangalagaan ang kalusugan at ang pamilya ang dahilan ng pagbibitiw bilang mambabatas ni One Tahanan Party List Representative Nathaniel Adocado. Isa ang dating mambabatas sa 257 congressmen na bumoto pabor sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Marinitong itinanggi na may kinalaman ang impeachment sa kanyang pagbibitiw. Gayunman, aminado siyang may mga taga-suporta ang kanilang partidong nadismaya sa kanyang desisyon. Taong 2025, nang-endorso ni Senator Christopher Bongo ang One Tahanan Party List. Well, it's a personal reason. I have to take care of my health and take care of my family. But I can say that our supporters, specifically from Cebu and Mindanao, kasi Cebu we got 118,000 votes, and Mindanao almost 100,000. Then medyo frustrated sila. In fact, I've been getting several messages, PM, not only by people online, but also my real friends who really asked me what happened with my vote. So I had to explain. Samantala, kabilang naman sa posibleng humalili sa kanya ang fourth nominee ng partido na si Elmer Catulpos, ang chairman ng party list at chief executive officer ng Brigada Group of Companies. Gayunman, tatalakayin at pagkakasunduan pa ito ng partido. Gagana na ang lahat ng pumping stations sa Valenzuela City pagpasok ng buwan ng Hunyo. Ito ang tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon sa gitna ng paghahanda sa panahon ng tag-ulan. Ayon pa sa kalihim, pangangasiwaan na ng mga lokal na pamahalaan ang mga pumping stations sa Metro Manila. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Medyo yung pumping station parang di po namin nararamdaman na agad-agad po nabubuksan. Kaya po medyo mababa din po yung pagkatanggal ng tubig po. Nangangamba ang pamilya ni Janela Izawa sa mga inaasahang malalakas na pag-ulan dulot ng El Nino. Ito ay dahil halos kasunod lang ng bahay nila ang Polo River na nasa pagitan ng mga lungsod ng Malabon at Valenzuela. Ayon kay Janela, nakaranas na sila ng mga pagbaha dahil sa pag-apaw ng tubig ulan mula sa ilog. Yung karina po lumagpas dito po sa amin. Kung lalabas po ng bahay, umabot din lagpas po tao po. Ngayong araw, personal na ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Wawang Polo Pumping Station sa Valenzuela City. Inihayag ng kalihim na mas pinalakas pa nila ang pasilidad sa pagdadagdag ng 2 pang water pump. Nasa 5,000 litrong tubig ang kaya nitong bombahin kada segundo mula sa Polo River papunta sa May Kawayan River. Karagdagan ito sa 4 ng water pump sa istasyon. Ngunit habang hindi pa opisyal na idinideklara ang tag-ulan, nagsasagawa na rin ang pagbabawas ng tubig sa Polo River. Hindi pa man tag-ulan ay ganito na karami yung tubig na kailangan bombahin mula dito sa Wawang Polo Pumping Station. At kapag naranasan na ang mas malalakas na ulan ngayong El Nino, ay inaasahan na mas marami pang tubig ang kailangan bombahin mula rito. Well, kaya nga tayo nagdagdag ng capacity para makapag-pump out tayo. No? So yung klima, yung bagyo, wala na tayong magagawa dyan. Ang magagawa natin, magdagdag tayo ng capacity, nagawa na natin dito, mag-dredge tayo para hindi na, para lumagim yung capacity ng May Kawayan River.
Ayon pa kay Secretary Dizon, nakikipag-ugnayan na rin sila sa local government unit ng Valenzuela kaugnay ng iba pang pumping station sa lungsod. Ililipat na rin sa LGU ang pangangasiwa ng mga naturang pasilidad mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Happy to report din kami na all the 9 pumping stations dito sa Valenzuela by beginning of June gumagana na and nalipat na lahat sa LGU. Target na rin ng DPWH na ipasa sa mga LGU ang pangangasiwa sa iba pang mga pumping stations sa Metro Manila. Sad to say, no, pag DPWH, pag nasisira, buwan, minsan taon, bago siya mapagana ulit. So yun ang nakakalungkot. Pero ngayon, with the proper coordination with the LGU, hopefully, hindi na mangyayari yun. Kasi hindi naman papayag ang LGU na nakatenga yung pumping station kasi buhay ng mga kababayan natin yung nakasalalay dito eh. 'Di ba? So sisigurado yun ng LGU yun. Tapos iwas turuan. Madalas nangyayari turuan ng turuan eh. So ngayon, clear na pagkatapos ng DPWH, pasa na sa LGU. Prioridad rin ng DPWH na kung hindi man lahat ay higit sa kalahati ng mga pumping station sa Metro Manila ay muling mapagana. Kakabitan na rin ang mga ito ng linya ng kuryente ng Meralco upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga pasilidad. Paliwanag ni Dizon, nasa kalahati ng lahat ng mga pumping station ay nakakabit lang sa generator set. Samantala, sinabi rin ng DPWH Secretary na katulad ng Valenzuela ay nakararanas rin ng matitinding pagbaha ang Bulacan. Ngunit ang diferensya lang anya ay mas mabilis humupa ang baha sa Valenzuela habang hindi halos nawawala ang baha sa naturang katabing probinsya nito. Pasintabi na lang, pero sa Bulacan kasi nung nakaraan, ninanakaw yung pera dun eh. Dito hindi. Dito tama yung paggagawa ng proyekto eh. So kung gagawin nating model yung Valenzuela, masosolve din natin yung problema sa Bulacan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nananawagan ang National Water Resources Board o NWRB sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig kasunod ng pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa NWRB, posibleng mahirapang mag-recover ang dam dahil sa inaasahang epekto ng El Nino. Ito ang balita ni JP Nunez. So sa kasalukuyan po, medyo mababa po ang level ng Angat Dam. Nasa 177.79 meters. Mas mababa ito sa minimum operating level na tinatagurin natin na 180 meters. Mas mababa na sa normal operating level ang Angat Dam. Base sa datos ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nasa 177.79 meters na lang ang antas nito kahapon May 18. Lalo pa itong nabawasan ngayong araw na nasa 177.41 meters na lang. Ayon kay National Water Resources Board o NWRB Executive Director Sevilio David Jr., nitong May 14 ay nagpatupad na sila ng suspensyon sa pagpapalabas ng tubig para sa mga irigasyon sa Bulacan at Pampanga. Bahagi ito ng pagmamanage nila ng supply ng tubig mula sa Angat Dam upang bigyang prioridad ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na siyang nangangasiwa sa supply ng tubig sa Metro Manila. Pagka bumaba po sa 180 na minimum operating level, ay mas binibigyan na po ng prioridad yung water supply para sa Metro Manila kumpara po sa ibang mga paggamit ng Angat Dam, kagaya na po ng irigasyon at hydropower. Pero sa ngayon po, sa ganitong panahon po, ay nakapag-ani na po, yung nasa anihan na po, yung mga kababayan natin magsasaka dyan sa Bulacan at Pampanga. Kaya po nga po nung May 14 pa lang ay nagkaroon na rin po ng suspension ng releases para po sa irigasyon. Itinuturing ng NWRB na Water Conservation Month ang mga buwan ng Hunyo at Hulyo para sa pagre-recover ng supply ng tubig kung kailan tapos na ang cropping season ng mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga.
Inaasahan din sa panahon na ito ang dagdag na tubig sa Angat Dam dahil sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Pero ayon sa NWRB, hindi malayong magkaroon ng water interruption sa Metro Manila dahil posibleng hindi agad makaipon ng tubig sa Angat Dam. Bunsod ito ng inaasahang epekto ng El Nino na posibleng maging dahilan ng mas madalang na mga pag-ulan. Isa sa mga pwede po nating intervensyon na pwede po nating ilatag ay yung pagbabawas ng alokasyon, hindi naman po dahil mababa na, but para po mapangalagaan yung mga pangailangan po natin sa mga susunod na buwan po. Kabilang sa contingency measure ng NWRB ang pagsasagawa ng cloud seeding kung patuloy na mas mababa sa operating level ang Angat Dam. Pero kaalinsabay nito, dapat din umanong tumulong ang publiko sa pagtitipid ng supply ng tubig upang hindi agad maubos ang imbak na tubig sa dam. Ayon kay Executive Director Sevillo, kabilang sa mga dapat gawin ng consumer ang pag-aayos ng mga taga sa kanilang daluyan ng tubig. Maaari ring bawasan ang hindi kinakailangang paggamit ng tubig. Gayon din ang pagre-recycle ng tubig at rainwater harvesting o pag-iipon ng supply ng tubig kapag mayroong ulan. Dito sa Metro Manila, mayroong nasa higit 18 milyong consumer ng tubig. Kaya naman ang simpleng pagtitipid ng 1 litro ng bawat isa ay malaking bahagi na rin sa mas malaking water conservation. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakiusap umano kay United States President Donald Trump ang mga lider ng mga bansa sa gitna ng silangan na huwag munang atakihin ang Iran sa itinakda nitong final warning. Samantala, nanindigan si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na hindi naman gusto ng Iran ang magkaroon ng armas nuklear kundi ang kanila ay peaceful nuclear program. Ito ang balita ni Noel Poliarco. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while. Muli na namang binago ni United States President Donald Trump ang kanyang ultimatum na pag-atake sa Iran na dapat sana ay mangyayari Martes ng alas 8 ng umaga, oras sa Amerika. 2 o 3 araw na paghihintay na naman bago sila kumilos. Ayon kay Trump, nakiusap sa kanya ang Emir ng Qatar, ang Crown Prince ng Saudi Arabia at ang Presidente ng United Arab Emirates na huwag munang umatake dahil nasa gitna na sila ng isang seryosong negosasyon sa Iran na inaasahan nilang magkakaroon ng positibong resulta. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. Ito aniya ay bilang pagrespeto sa mga nasabing lider, ngunit ipinag-utos pa rin ni Trump sa US Department of War maghanda para sa isang large-scale assault. Kasunod ng pahayag ni Trump, tumugon si Minister Abbas Araghchi at sinabing hindi tinatanggap ng Iran ang alok ng US na ititigil nito ang pagbomba sa Iran kung isusuko ng Iran ang nasa 400 kilograms na uranium supply nito. Isang uranium facility lamang ang papayagang gumana at magtitira ito ng 25% na nasanctions laban sa Iran. Naninindigan si Araghchi na dapat munang ibalik ang lahat ng kanilang pondo, bayaran sila ng Amerika at tiyaking hindi na sila bobombahin nito bago simulan ang usapang nuklear. Sa isang panayam sa kanyang pagdalo sa BRICS Summit sa India kamakailan, malinaw ang pahayag ni Minister Araghchi. Hindi kailangan ng Iran ang anumang armas nuklear. Pinatunayan aniya nila ito nang lumagda sila sa kasunduan noong 2015. Iran has never wanted nuclear weapon, and we have proved that when we signed the deal in 2015. And we have said times and again that we don't want nuclear weapon, and this is not our policy. We have a peaceful nuclear program, and we have confidence that this program is peaceful and will remain peaceful.
Sa ilalim ng 2015 Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA, hanggang 3.67% lamang ang pwedeng gamitin ng Iran sa uranium deposits nito upang masigurong hindi ito gumagawa ng armas nuklear. May regular ding pagsusuri at pagbabantay ang International Atomic Energy Agency o IAEA sa Iran para tiyakin na mananatiling nasa peaceful level ang development ng Iran ng uranium. Bilang kapalit, aalisin ng US, United Nations at European Union ang kanilang sanctions sa Iran upang makapagpatuloy naman ang ekonomiya nito. January 2016, nagsimula ang formal na implementasyon ng kasunduan matapos matiyak ng IAEA na sumusunod ang Iran sa kasunduan. Ngunit May 2018, kumalas ang Amerika sa kasunduan at nagpataw ng iba't ibang sanctions sa Iran na pumilay ng kanilang ekonomiya. Bilang ganti, nilimitahan ng Iran ang access ng IAEA inspectors sa kanilang uranium program. Ito ang malaking paniniwala ni Trump na posibleng nakabuo o bumubuo na ang Iran ng nuclear weapon, kaya paulit-ulit ito sa kanyang mga pahayag. Not something I wanted to do, but we have no choice because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Balinaw ang gusto ni Trump. Sumuko na lang ang Iran para matapos na ang gulo. Pero ayon kay Iranian President Masoud Pezeshkian naman, hindi pagsuko ang pakikipagdialogo at hindi nila isusuko ang kanilang dignidad at karapatan bilang isang bansa kung ito ang nais ng Amerika. Ayon kay Araghchi, kung gusto ng US na makipagkasundo ay dapat itong maghintay dahil sa gitna ng komplikadong sitwasyon, dapat ay patas ang maging solusyon. Pero kung gustoan niya silang giyerahin ng Amerika, hindi magbabago ang resulta dahil nakahanda sila. This is a question of war and peace. So if they want a negotiated solution, they have to be patient because it needs complicated, detailed negotiations in order to come to a just, full solution. If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the results would not be any different. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas matitinding palitan ng pag-atake ang nangyayari ngayon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Makabagong estratehiya at mga kagamitan ang ipinakikita ngayon ng Ukraine na ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, hindi na kayang tapatan ng Russia. Ito ang balita ni Bradley Rabuza. Walang tigil ang tunog ng sirena, kabi-kabilang pagliwanag na makikita sa bahagi ng Moscow sa Russia mula sa kuha ng ilang netizens sa Ukraine. Mas marami pang katulad nito ang pangako ni Ukraine President Volodymyr Zelensky kung hindi sila titigilan ng Russia. Ayon kay Zelensky, malapit nang mabankrupt ang Russia kaya nagmamadali si Russian President Vladimir Putin na makahanap ng suporta. Nasa China ngayon si Putin para sa 2 araw na state visit kay Chinese President Xi Jinping. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Zelensky na malaki na ang deficit sa revenue ng Russia at kahit pa maglabas ng pondo ang Russian government, hindi na umano ito tatagal. Bukod dito, umiiral pa rin ang sanction sa Russian oil. Зараз ми вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. Sa ngayon, patuloy din ang pagpapalakas ng Russia habang nakikipagpalitan ng atake sa Ukraine. Sa isang panayam, isang babala ang ipinahayag ni President Putin kung gagamitin niya sila ng Tomahawk missiles ng Ukraine, mas magiging mapaminsala ang kanilang ganti. Таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают. Sa ngayon, naabot sa mahigit 1,000 ruta sa Ukraine ang nilagyan ng tinatawag nilang anti-drone protection. Layo nitong matiyak na tuloy-tuloy at ligtas ang pagbiyahe ng mga supplies at tulong maging ng evacuation ng mga apektadong residente at sugatang sundalo.
Ayon kay Zelensky, ibinabalik lang nila sa Russia ang sinimulan nitong agresyon at hindi sila titigil hanggat hindi tumitigil sa pag-atake ang Russia. Nagsimula ang away ng Russia at Ukraine noong 2014 nang gustuhing sakupin ng Russia ang Crimea at idamay ang Ukraine. Nais ding pigilan ng Russia ang pagsanib ng Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization o NATO at pakikipag-alyansa sa Western countries. Ми повертаємо російську загарбницьку війну додому, в те єдине місце, звідки війна і прийшла, і кожен бачить наші цілком справедливі відповіді на російський терор. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsimula nang magpakalat ng mousetrap ang mga scientists sa Ushuaia sa Argentina upang makahuli ng mga daga na carrier ng hantavirus. Sa nasabing lugar dumaong noong April 1 ang cruise ship na MV Hondius. Maraming pasahero ang nagkasakit at nagresulta ng deklarasyon ng public health emergency mula sa World Health Organization o WHO. Partikular na ipinakalat ang mousetrap sa isla ng Tierra del Fuego kung saan pinaniniwalaang nakuha ng mga pasahero ang Andes strain ng hantavirus. Nagpatupad na ng travel ban ng Amerika sa mga mamamayan nito at mga dayuhang magmumula sa mga bansang Uganda, Congo at South Sudan. Kasunod ito ng kumpirmasyon na isang US missionary ang nagpositibo sa Ebola virus sa Republic of Congo. Ang nasabing misyonaryo at 6 nitong kasamahan ay hindi muna papayagang makauwi ng US. Sa halip ay ipadadala ito sa Germany upang doon ipagamot at magpagaling. Tiniyak naman ng opisyal na walang dapat ikabahala dahil walang naitatalang kaso ng Ebola virus mismo sa loob ng kanilang bansa. That American, as well as 6 other high-risk contacts, are going to be taken out of that region and taken to Germany. That is an internationally recognized location for viral hemorrhagic fever treatments. For all other Americans, we have issued travel warnings. Right now, there are no cases of Ebola in America. We want to keep it that way, and we are doing everything we can to support Americans in the region. Iminumungkahi ng isang infectious disease expert na habang mas maaga pa ay dapat magpatupad ng mas mahigpit na monitoring at screening ang Pilipinas laban sa nakamamatay na Bandi Bugyo strain ng Ebola virus. Ito ang balita nila Lane Moreno. Mas maigi pa rin yung screening and monitoring pagdating dito sa Pilipinas rather than restriction of travel to these countries, no? Kasi nasanay na tayo dito. Naniniwala si infectious disease expert Dr. Ron Gensolante na hindi kailangan magpatupad ng travel restrictions ng Pilipinas sa mga bansang Congo, Uganda o iba pang mga bansa sa Africa dahil sa Bundibugyo virus. Kamakailan ay nagdeklara ang World Health Organization ng Public Health Emergency of International Concern matapos masawi ang mahigit 100 individual at mahigit 400 suspected infectious sa Democratic Republic of Congo dahil sa Bundibugyo, isang rare strain ng Ebola virus. Sa kasalukuyan, limitado lamang ang Ebola outbreak sa Congo at Uganda. Ayon kay Dr. Solante, sa ngayon ay hindi pa high risk ang bansa sa Bundibugyo dahil wala pang may nakapasok na galing sa mga African countries na infected ng Ebola. Nagpapatupad rin ang border control ng Department of Health at sinusuri ang mga inbound passengers lalo na ang mga returning Filipinos para malaman kung saan silang bansa galing at kung posible silang exposed sa mga taong infected ng Ebola virus. Ilan naman sa mga sintomas ng Ebola virus na maaaring bantayan ay ang lagnat, masakit ang ulo, masakit ang katawan, pagsusuka, hirap sa paghinga, pagdurugo sa iba't ibang parte ng katawan na patuloy na lumalala. Any patient presenting with lagnat, masakit ang ulo, masakit ang katawan, tapos nagsusuka, nahihirapang huminga, tapos nandudugo sa iba't ibang parte ng katawan at pwedeng lumalala hanggang mamamatay. Those are the manifestations of hemorrhagic fever.
Gayunman, naniniwala si Dr. Sulante na handa ang Pilipinas dahil nalampasan na ang nangyaring COVID-19 outbreak. Mayroon ding mga ospital, isolation room at personal protective equipment para sa mga healthcare na mag-aalaga sa mga infected patient. Kailangan lang anya na muling magpatupad ng mas maagang detection at diagnosis ng virus na galing mismo sa RITM o Research Institute for Tropical Medicine. Ganon din ang inventory ng mga hospital bed capacity, PPE, gamot at mga swero para handa tayo sakaling makapasok ang virus. Dapat ring may magandang koordinasyon at information drive ang mga LGU, komunidad at healthcare system para iwas sa panik. Payo naman ni Dr. Sulante sa publiko, laging panatilihing maging malusog, laging maghugas ng kamay at magsuot ng mask kapag exposed sa maraming tao. Lalaine Morano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang 6 na araw, inilabas na ng Philippine National Police ang resulta ng kanilang investigasyon sa nangyaring shooting incident sa Senado noong nakaraang linggo. Na i-turn over na rin ng PNP sa Department of Justice ang resulta ng kanilang pag-iimbestiga. Ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Nel, ano ang resulta ng investigasyon ng PNP sa nangyaring gulo sa Senado? Yes, Monica, base sa lumabas na investigasyon ng Philippine National Police, walang nangyaring pag-atake sa Senado. Ito ang ibinahagi ng Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kanina dito sa Malacanang. Unang-una po, gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Unang-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. Ibinahagi ng PNP ang pagkakasunod-sunod na pangyayari bago maganap ang shooting incident sa Senado. Dito ipinakita ang kuha mismo ng CCTV ng Senado kung saan nangyari ang pagpapaputok ng baril. Malinaw anya na ang unang nagpaputok ng baril ay si Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca sa NBI agents na nasa premises ng GSIS main office. According to testimony of General Aplasca himself, he opened the door and he asked, "Sino ka?" The agent identified himself as NBI. Shortly thereafter, he fired 3 shots into the, not exactly to the direction, but 3 shots towards the to the vicinity of the NBI agent. And you can see the muzzle fire, the blast. Pakita mo, General. Rewind, please, rewind. 10 seconds. Yan. 1, 2, 3. 3 firearms. 4. Yan. Papatok sila. Nag-withdraw. The NBI agent withdrew behind the air conditioning duct units. And because he was being fired upon, he discharged a cover fire. Yeah, 1. Take note that the cover fire was because he was under the impression that he was under attack. 2, 3. Ang resulta ng investigasyon na ito ay itinurn over na ng PNP kay Department of Justice Secretary Frederick Vida dito mismo sa Malacanang. Para kay Secretary Vida, compelling ang ipiniresinta ng PNP at ayon sa kalihim ito ay bibigay niya sa panel of prosecutors. Similar route, it will go to the panel and it will all be evaluated. Nakita nyo naman mga kababayan ko, no? Compelling yung facts that have been unearthed, but we still need to verify and validate, no? The DOJ will not take this as is, no? We will check on the timelines, we will check on the source of the videos and everything. Kasi sa dulo nito, kailangan yung katotohanan lang.
Ang nasabing ulat ay naipresenta kanina kay Pangulong Marcos pero wala niya bagong instruction si Pangulong Marcos ukol dito. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel. Maribuhok, live mula sa Malacanang. Kinumpirma ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na dumating sa Camp Crame kanina ang mga kawani ng Office of the Senate Sergeant at Arms kaugnay na investigasyon sa nangyaring barilan sa Senado. Kasama sa mga humarap sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group ang suspendidong si OSA Chief Retired General Mau Aplasca. Ilang oras bago dumating ang Senate Security, naunang humarap kanina ang mga tauhan naman ng National Bureau of Investigation dahil sa parehong issue. Hindi na idinetalye ng PNP-PIO kung ano ang napag-usapan o tinalakay sa pagpupulong. Nanindigan ng Department of Agriculture na walang dahilan ng mga retailer para hindi sundin ang itinakdang price cap sa imported na bigas. Payo ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel sa kanila, mabuti pang itago na lamang muna ang imported nilang bigas kaysa ibenta at lumabag sa price cap. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Kasi ang katotohanan, kaya nga tayo naghahanap buhay para mabuhay, hindi po para mamatay. Actually kasi sabi ko nga po, ang presyo po na talaga niyan mataas. Kung mababa po yung kuha ko yan, automatic nagbababa din po ako. Isang malaking sakripisyo kung ilarawan ng isang retailer ng bigas na si Gina Año Nuevo ang pagsunod sa implementasyon ng price cap. Ayon kay Gina, napakahirap ibaba sa 50 pesos ang kada kilo ng imported rice, lalo na sa panahon ngayon na tila ang bawat isa ay nakikipaglaban na lang para maitawid ang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya labag man sa loob para maibaba lang ang presyo ng kanyang tinda, nagbawas na lamang ito ng 3 hanggang 5 piso sa ilang brand ng kanyang tindang imported rice. Nagsakripisyo po ako ng wala po akong kita. Kaysa naman po sabihin nila sa hulihin kami kasi lumabag kami sa ng DE. Mula sa orihinal na presyo ng Coco Pandan at Jasmine Rice na 58 pesos, ginawa na lamang ni Aling Gina na 55 pesos ang kada kilo. Giit niya, hanggang doon na lang ang kaya niyang ibawas at imposibleng isagad pa sa 50 pesos, lalo pa at maging ang puhunan niya ay utang pa rin na kailangang bayaran. Paninindigan nito na dapat bigyan muna silang pagkakataong maipaubos ang mga mahal na stocks bago muling makabuelo sa 50 pesos na price cap. Subalit binigyang diin ng Department of Agriculture na mas maiging itago na lamang muna ng mga retailer o kaya naman ay isauli pansamantala sa kanilang mga supplier kaysa piliting ibenta sa merkado kapalit ng mas malaking pataw na parusa kung maninindigan pa rin ang mga ito na ibenta sa mas mataas na presyo ang bentahan sa merkado. Ayon pa sa DA, mas makabubuti rin ito sa mga local farmer para maibenta ang kanilang ani at kumita sila ng malaki. Ang problema dyan, may batas na binaba ang ating ang gobyerno, kailangan sundin yan. 30 days lang naman yung initial natin dyan, at nasa sa kanila nila kung gusto nila ibenta yun o hindi nila ibenta. Diba? Sa ang payo ko nga sa kanila, since may price cap na, baka kausapin nila yung supplier na, ibalik muna nila yung mga nabili nila ng mahal. Kasi nga, yung pabili nila mahal, ibig sabihin, nag-profit din yung nagbenta sa kanila. Noong May 14, nagsimula ang pag-iral ng 50 pesos price cap sa buong bansa para sa 5% broken imported rice. Maaari itong palawigin, baguhin o alisin depende sa magiging resulta ng pagsusuri ng pamahalaan. Bilang pagpapataan sa mga retailer, nagbigay rin ng ahensya ng mga implementation guidelines at contact details para sa kanilang mga katanungan at reklamo. Matapos ang warning at information campaign sa loob ng 30 araw o hanggang June 12, papatawan na ng sanksyon at kasong kriminal ang mga lalabag sa naturang cap. Sa ilalim ng Republic Act 7581, ang mga lalabag ay maaaring patawan ng kriminal o administratibong parusa. Kabilang na ang pagkakakulong mula 1 hanggang 10 taon, multa mula 5,000 piso hanggang 1,000,000 piso, parehong pagkakakulong at multa, pansamantala o permanenteng pagsasara ng establishmento, pagsamsam sa mga produktong sangkot sa paglabag, suspensyon o pagbawi ng permit at lisensya,
pagpapalabas ng cease at desist order mula 1,000 piso hanggang 1 milyong piso at personal na pananagot ng mga opisyal o empleyado ng mga korporasyong lumabag. Pakiusap lang namin na sundin nyo to. Wala naman sa amin gusto manghuli o kaya mag-file ng kaso, dagdag trabaho lang to, dagdag sakit ng ulo. Pero kailangan ho namin gawin at kaya sana ho magtulong-tulungan tayo sa 30 days or 60 days na ito para lang makatulong din naman sa buong bansa. Samantala, inihayag rin ng kalihim na nagkaroon ng kasunduan ng ahensya sa mga stakeholder ng rice industry para naman sa pagtatakda ng suggested retail price o SRP para naman sa local rice. Ang local rice is not kasama sa price cap. Ang SRP na i-issue natin sa local rice is, or suggested retail price is 53 pesos. Ayon kay Secretary Chu Laurel, layunin nitong magkaroon ng balanse sa kita ng mga magsasaka at abot kayang presyo para sa mga mamimili. Nilinaw ng kalihim na hindi ito price ceiling kundi gabay lamang para malaman ng publiko kung ano ang maituturing na patas sa presyo ng local rice. Kaugnay nito, maglalabas din ng memorandum para naman sa implementasyon ng SRP para sa local rice. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, pangunahing maapektuhan ang mga consumers sa Metro Manila at sa mga lugar ng Bulacan, Rizal at Cavite. Umaasa naman ang National Water Resources Board na makare-recover ang dam pagdating ng buwan ng Hunyo at Hulyo. Ito ang balita ni Nestor Torres. Naabutan pa namin si Aida Panganiban sa Barangay Matimbong, Malolos, Bulacan habang naglalaba. Anya, madalas na walang tubig sa kanilang gripo at kung meron man ay mahina at gabi na dumadating. Kailangan talaga kasi walang tubig. Kung magkatubig kami, ating gabi na. Pagka nauna, alas 12, ganun. May tulo na, mahina pa. Kaya napupuya talaga sa pag-igib. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, isa sa pangunahing dahilan ng kakulangan ng supply ng tubig ay ang patuloy na pagbaba ng water level sa Angat Dam na ngayon ay nasa below normal operating level. Mula sa 180 meters, bumaba ito sa 177 meters o mahigit 2 metro ang ibinaba. Sa ngayon po, base sa ating pong records po, simula nung May 16, Sabado. So nasa around 73 centimeter yung ating pong binawas. So less than 1 meter naman po yung nabawas po sa ating level sa ating Angat Dam. Ayon naman sa National Water Resources Board o NWRB, posibleng limitahan ang alokasyon ng tubig dahil sa patuloy na pagbaba ng dam level na inaasahan ng epekto ng El Nino. Itinuturing ding water conservation months ang Hunyo at Hulyo upang makapag-recover ang mga watershed areas. Noong May 14, itinigil na rin ang release ng tubig para sa irigasyon dahil tapos na ang cropping season sa Bulacan at Pampanga. Isa sa mga pwede po nating intervensyon na pwede po nating ilatag ay yung pagbabawas ng alokasyon, hindi naman po dahil mababa na, but para po mapangalagaan yung mga pangailangan po natin sa mga susunod na buwan. Samantala, para sa ilang magsasaka sa Bulacan, hindi na ganong kalaki ang problema sa irigasyon matapos ang pag-ulang kamakailan na nagpatubig sa kanilang mga sakahan. Dito sa Barangay Dakila sa Malolos, Bulacan, umaabot sa 75 hectares ang mga sakahan dito. Ang problema ng mga magsasaka, hindi nadadaluyan ng tubig ang kanilang mga pananim na nanggagaling sa mga irigasyon. Mabuti na lang kahapon at nagkaroon ng malakas na pag-ulan kung saan nakikita natin na punong-puno na ng tubig ang kanilang mga sakahan. Pasalamat kami. Mayroon ng grasya ng tubig na galing sa taas. So, malaking bagay po ito para dun sa may mga nakatanim pa. Talagang mainit pa panahon at kailangan ng pananim ng tubig. Ayon naman sa MWSS, handa na ang kanilang mga contingency measures sakaling bumaba pa ang water level o magkaroon ng water interruption. Kabilang dito ang paggamit ng deep wells at water treatment plants sa Rizal at Laguna upang madagdagan ang supply.
Ang naka-prepare po naming mga mitigating measures ay yung mga deep wells po natin. Ito po yung mga groundwater or yung mga deep wells na naka-distribute po sa iba't ibang lugar po dito sa Metro Manila. Meron po tayong 129 na units na kaya na pong kuhanan po ng tubig. So nag-request na po tayo sa National Water Resources Board na i-operate po namin ito just in case po na mabawasan ng alokasyon. Aside from that po, meron na din po tayong mga additional na water treatment plant dito sa may Laguna Lake at meron na din po tayo Wawa Dam po dito sa may part po ng Rizal na na-construct na po natin long last year pa. So ready na rin po itong mag-operate. Hiling ng MWSS sa publiko na magtipid sa tubig upang maiwasan ang mas malalang kakulangan sa mga susunod na buwan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang ating mga naging kausing ngayong araw na Martes. Salamat po at shout out kina Annalie Palapan, Steffi Tan at Yonilo Labadia. Gayon din kay Enriquita Kibin, Carlos Garcia at Marlon Santos. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang 1, 3 at 7 na nagsasabi, "Umunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid." Naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.